ay ipinanganak noong June 14, 1968. So, ibig sabihin, 55 years old na siya. Ito po si Albert ang namatayan. Asawa niya. Sabi ko marami pagkain. Ano kumain? Wala. Tawagin natin si Father Justin Matislav para hello sa okay, Yuli, magandang gabi sa inyo mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan ni Sister Digna Ingralla. Well, para umpisahan natin yung pahayag, magbigay tayo ng konting background sa buhay ni Sister Digna noong nabubuhay pa siya. Si Sister Digna Yumol Ingralla ay ipinanganak noong June 14, 1968. So, ibig sabihin, 55 years old na siya ngayon. Sinilang siya sa Macabebe, Pampanga. At siya ay pangatlo sa 5 magkakapatid. Napangasawa niya si Kuya Albert Ingralla. At si Sister Digna ay nagkaroon ng 3 anak. No? Yung panganay si Cherry Van, yung pangalawa si Samantha, at yung kanyang bunso ay si Sister Sheena Kyle Ingralla. Nabautismohan si Sister Digna noong November 27, 2005. So, ibig sabihin, sa November, 18 years na siya ang naglilingkod sa Diyos na Jehovah. At 18 years na rin siya masayang naglilingkod sa Diyos na Jehovah. O paano natin nasabi na naging masaya si Sister Ingralla sa paglilingkod sa Diyos na Jehovah? Bueno, sa kabila ng kanyang pagiging busy bilang isang magulang, yun sa kanyang overseer, regular sa ministeryo, si Sister Digna Ingralla, no? Regular siyang lumalabas. At sa panahon, katulad ngayong buwan na ito, nag-EAP siya, Auxiliary Pioneer. Para doon sa mga kaibigan namin, yung Auxiliary Pioneer po, ito po yung naglalakad ng mas mahabang panahon para ipangaral yung salita ng Diyos. No? Binanggit din dito, mga kapatid, no, ayon sa kanyang mga kilala, pati sa akin mismo personally,
kapag nakakausap namin si Sister Digna, napaka-positibo niya sa buhay. Lagi siya nakangiti, masayahin siya. At sa nakausap ko yung kanyang anak, yung bunsong anak, na sinabi niya, ang isa sa pinakamagandang katangian ni Sister Ingalia ay yung pagiging maalalahanin. At totoo yun. No? Bakit nasabi yun ni Sheena? Kasi sabi niya, hindi daw sila pinapayagan ng nanay niya na umalis ng bahay o gumala nang walang kasama. Kaya pala naunawaan ko bakit laging kasama ni Sheena yung kanyang nanay sa lahat ng lakad niya. No? Ngayon, ano pa? Pinapakita rin dito na sobrang maalalahanin ni Sister Ingalia. Hindi lang sa kanyang mga anak, pati sa kanyang asawa, at maalalahanin din sa mga kapatid. Kaya kitang-kita natin dito mga kapatid, sa record ni Sister Ingalia, na gumawa siya ng magandang pangalan o record sa harap ng Diyos na Jehovah habang siya ay nabubuhay. At napakahalaga nito. Bakit? Basahin natin yung unang teksto natin na nakaulat sa Biblia sa Ecclesiastes Kabanatang 7, talatang 1. Paksiyo sa inyong Biblia. Ecclesiastes 7:1. Para sa aming mga bisita na walang Bible, makikita niyo po sa screen mismo yung teksto. Okay, basahin natin. Ang sabi, ang magandang pangalan ay mas mabuti kaysa sa mamahaling langis, at ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Oo, napakahalaga na gumawa tayo ng magandang bagay sa harap ng Diyos na Jehovah habang tayo ay nabubuhay. At binanggit doon sa bandang dulo ng teksto na mas mabuti ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Paano natin nasabi yon? Kasi kapag ipinanganak ang isang tao, wala pa siyang nagagawa na kahit na ano. Wala pa siyang record. Pero yung araw ng kamatayan, yun yung pagkakataon na dapat alalahanin ng kanyang mga kaibigan, mga kapamilya, mga mahal sa buhay, yung kanyang mga nagawa, no? Nung nabubuhay pa siya. Kaya mas mahalaga yung araw ng kamatayan. At yan yung malaking dahilan bakit tayo nandito ngayon. Dahil aalalahanin natin yung mga nagawa ni Sister Sheena, ni Sister Ingalia Digna nung nabubuhay pa siya. No?
Siguro nga po nakita ko na kayo sa mga ano lang po kasi nagsimulaan na din po namin yung mga picture.